makilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord. No? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. Ito yung pahayag ng isang pari na tila ba ang droga ay nagiging pabor sa kanya upang kumita ng gagarampot na salapi, pero hindi niya nakikita ang impact ng droga sa mga kabataan. Marami ng kabataan ang nabaliw, nasiraan ng ulo, nasiraan ng buhay ng kinabukasan. Marami ng mag-asawa ang naghiwalay, marami na ang nalulung sa droga at gumawa ng hindi magagandang gawain sa mundong ito. Marami dyan ay nakapatay na, marami dyan ay kinuha ang puri ng mga kababaihan, at marami dyan ay kung ano-ano ang ginagawang kabalastugan na hindi naman karapat-dapat dahil sa droga. At dahil sa droga, ang maraming tao ay nagpapatayan, maraming nasisira pagdating sa pera at hindi nagugustuhan ng mga ginagawa dahil nawawala na ang kanilang pag-iisip, ang kanilang katinuan pagdating sa salapi dahil sa droga. At yan pa yung ipopromote na turingang pari, pero ganyan yung pag-iisip na sana ang ipinopromote ay ang salita ng Diyos upang diyan magbago ang buhay ng mga tao. Dahil ang isang tao pag nakakilala sa Panginoon, tiyak may magbabago sa kanya. Hindi man siya umasenso todong-todo financially, pero andyan ang gabay ng Panginoon na sana yan yung inilalatag at ipinapangaral ng pari ito, pero hindi kabaliktaran, ipinopromote pa yung isang bagay na nakakasira sa isang buhay ng tao, ang droga. Sabi ng Biblia, abstain from all appearance of evil. Ibig sabihin, layuan na kahit anumang anyo ng kasamaan. Hindi ba't masama ang droga? Pero yan pa yung ipopromote, i-justify pa na tila ba okay lang yung droga dahil pwede ka namang kumita, magkakomisyon ka ng kaunti at makatulong sa buhay. Alam niyo po ba, ang tao, pag yan ay nalulung sa droga, lalong mawawalan yan ng katinuan. Hindi yan gagawa ng matino at lalo pang maghahanap yan pag yan ay na-addict. Dahil naranasan ko po yan, pag ikaw ay na-addict, maghahanap ka pa. Maghahanap ka na maghahanap hanggang sa ma-addict ka na dyan at hindi mo na maalisan hanggang mabaliw ka na at masira na ang iyong pamilya. Diyan sisirain ang buhay mo ng droga, samantalang ito ay pinopromote pa na sanang ang ipinapangaral niya ay ang ating Panginoong Jesucristo, na sana ang dapat ipinapangaral ay yung kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang daan maging dependent ang tao at hindi maging dependent sa droga. Kung ikaw ay tunay na nangangaral ng salita ng Diyos, bakit kaya mong sabihin ang mga bagay na nakasisira sa relasyon sa Diyos kung ikaw ay may tunay talagang relasyon sa Panginoon? At yan, ang isang bagay, ang droga, ang nakasisira sa relasyon sa Panginoon at naglalayo sa pagmamahal ng Diyos. Dahil bakit, tanungin natin ang ating mga sarili, yung gagarampot na kikitain na yan, na i-justify ng paring ito, na okay lang naman dahil pwedeng magkakomisyon at makatulong sa pang-araw-araw, hindi ba kaya ibigay ng Diyos ang pagkain ng tao sa araw-araw? Hindi ba kaya i-provide ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung mga bagay na idaragdag sa iyo ng Panginoon? Yan yung mga pangangailangan mo sa buhay na ito kung uunahin mo lamang ang Panginoon. Hindi yung uunahin mo, yung sarili mo lang iniisip at kapakanan mo, at yung iniisip ng iba na tila ba okay lang dahil may komisyon, nakakaunti, pero samantalang sa maling paraan ginagamit. Sabi ni Apostol Paul, hindi lahat ng tama ay nararapat at hindi lahat ng nararapat ay tama. Yes, sasabihin nating tama naman na para pandagdag yan ng kakainin nila para sila ay makakain, pero sa maling kaparaanan at hindi rin yan uubra. Kaya wag mo nang ituloy, wag mo nang ipilit na okay yung bagay na yan, na ikaw na naturing ng pare ay gusto mo pang ipahamak ang maraming tao na ilayo ang relasyon sa Diyos, malulung sa droga at gumawa ng kung ano-anong kabalastugan at maging sakit pa sa ulo ng sanlibutan ito. Yan ang ipinapakain mo sa tao at hindi yan magiging maganda. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mag-iingat kayo sa inyong mga napapakinggan at mga napapanood, dahil hindi lahat na nagaan yung tupa ay tupa. Yung iba dyan ay lobo talaga sa loob nila. Nawa naging pagpapala po ang mensahe ito. Maraming salamat po.